Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20. That's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila. No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wenny, hindi rin natin hindi na makakapag-DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magpa-filing kami ng resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus foreigners ang kumuha. No? So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go. Kasi kay Angelito Go, masyadong garapalan eh. Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, 4 na beses siya nag-fake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang ibinigay na information. No? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon, lahat Angelito Go. Pero ang pangalan niya is Jiang Jong Go. Tinanong doon, nationality, sinulat niya Filipino. Pero ang kanyang nationality, Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate. At ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate. No? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue. No? Meron tumatakbo bilang mayor at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor at iba pa. Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng pekeng mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So, meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo para hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon dahil yung nanghilot naman wala namang lisensya yon. Unlike a midwife may lisensya, unlike a nurse may lisensya. Ito walang lisensya. So kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka. No? So, may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So, may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas natin? Ang nakikita kong 3 legislative proposal dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR.
Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila. No? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga pogo. Meron ng isa, Yung total ban. Alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file nun. No? So yung reforma nilang sa late registration and birth certificate system natin. Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng POGO operator na na-cancela yung kanyang license. Pero patuloy pa siya nag-ooperate doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. Ang mga information na kuha ko, itong POGO meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Pero nahuli lang 140 plus because apparently nung nag-file ng search warrant ang PAO, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila. No? Marunong rin gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tips sa kanila. Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I expressed my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula no? Hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa in investigation. Pero nangyari na ito Itong Baofu land was constructed in 2019. 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan, pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detect. At even kahapon, wala silang sagot. That's why, nasabi nga ni Chairperson Risa Hontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong POGO into money laundering. Kung makikita natin yung trend, dati human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution. Ngayon, meron ng element of money laundering. No? So, dapat pag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera.